Nawalan ng pag-asa si Putin nang baliktarin ni Zelensky ang mga hakbang at magdulot ng krisis sa Rusya at natupad pa ang isang hula na ginawa ni Putin noong 1990. Alam mo ba kung anong sasabihin ko sa'yo? Na ang palagiang pagtuturo sa labas bilang pinagmumulan ng lahat ng ating mga problema ay mali. Mali sa pinagkadiwan nito. Ang ating mga problema ay galing sa sarili nating kawalang responsibilidad at kahinaan. Lahat ng ating mga problema ay gawa natin mismo. Tingnan ninyo ang ating ekonomiya, puro kahirapan. Tingnan ninyo ang ating mga ugnayang pandaigdig, puro malalalim na hidwaan sa lahat ng panig. Nung panahong yon, parang pagsusuri lang ito. Ngayon, parang resulta na ito ng 27 taon sa kapangyarihan. Muling sumikat ang pariralang yon nang lumaki ang kakulangan sa budget ng Rusya. Naranasan ng mga kumpanya ang pinakamalalang kalagayan sa negosyo mula 2022 at dumami ang pag-atake ng Ukraine, kaya tumaas ang pressure sa kita ng langis. Bahagyaring umatras si Zelensky matapos tanggalin si Mikhail Fedorov. Pinanatili niya ang dating ministro sa grupo at pinigilan ng pagpapalit dahilan ng protesta at galit sa hanay ng militar. Kasabay nito, tinamaan ng Ukraine ang mga barko ng tagong armadang Ruso at naglagay ng mga armadong robot at drone para magsanib puwersa sa prente. Nakipagkasundo sa gas sa Estados Unidos para higit pang bawasan ang pagdepende sa Moscow. Namhako si Putin na muling patatagin ang Russia. Ngayon, humaharap siya sa bumabagal na ekonomiya at lumalaking gasto sa digmaan habang tahimik at sunod-sunuran tumutugon ang Moscow sa mga kritisismo. Zelensky. Tinanggal ni Zelensky si Mikhail Fedorov mula sa Ministry of Defense matapos 6 na buwan sa posisyon na nagdulot ng krisis na maaring makinabang ang Moscow. Si Fedorov ay isa sa mga pangunahing personalidad na kaugnay sa modernisasyon ng drone, digitalisasyon ng militar at mga pagbabago sa pagkuha ng kagamitang pandepensa. Nagkaroon ng mga protesta sa Kyiv at ibang lungsod dahil sa desisyon, lumakas ang pagtutol sa parlamento at naapektuhan ng laranang nadudulot ng pinsala sa Russia. Mahigit 1,000 ang nagtipon. Sa harap ng opisina ng Pangulo, habang kulang ang suporta kay Ihor Klimenko bilang pinuno ng depensa, binago ni Zelensky ang kanyang tono. Sinabi ng Pangulo na nais niya ng pagkakaisa, inamin ang responsibilidad sa krisis at mananatili si Fedorov sa kanyang koponan kahit hindi pa tiyak ang tungkulin nito. Tinanggihan ni Fedorov ang alok maging tagapayo, ngunit hindi naging simple ang kanyang pag-alis sa plano ng pamahalaan. Napatigil ang pagpapalit at tumindi pa ang pressure. Hindi ibinalik ni Zelensky ang ministeryo kay Fedorov at inayos agad ang desisyon bago dumating ang krisis sa depensa. Doon niya binawi ang mga naunang hakbang. Umarangkada siya, nakatagpo ng pagtutol at bahagyang umatras. Hindi dapat piliin ang presidente sa anumang paraan sa ganitong critical na sitwasyon ng digmaan. Sinasabi ko ito ng buong katapatan. Talagang gusto ko ng pagkakaisa. Hindi ito natagpuan ng mga panig. Hindi lang sa mga panig at sa akin ang problemang ito. Hindi ko iniiwasan ang responsibilidad ko. Irerespeto ko ang mga panig. Alam ko ang kanilang lakas at kahinaan at nais kong mapalakas nila ang Ukraine. Pero ganoon talaga. At sa ganitong sitwasyon, may pagpipilian kayo. O sa isang panig o sa kabila. Dahil kung wala ako, hindi sila magsasama sa isang mesa. Ang pangalawang komandante ng hukbong himpapawid, si Pavlo Yelizarov, ay nagbitiw rin at sinabi na ang pag-alis ni Fedorov ay nakakasama sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Napansin ni Zelensky na hindi lang ito isang sigalot sa parlamento. Nababahala ang mga tekniko at komandante na mawala ang bilis ng inobasyong ginagamit para tumbasan ang agwat sa dami ng tropa. Pinagmamasdan ni Putin ang pagkakahating maaring magpahina sa Kyiv. Nadbunga ng pagwawasto ang presyon, hindi katahimikan. Lumabas ito sa video sa lansangan ng Nexta kung saan tinanong ang mga Ruso tungkol sa mga puna sa gobyerno habang may digmaan. May ilan na nagsabing mas mabuting tiisin, tanggapin at magtiwala sa mga namumuno. Isang dalaga ang may sariling opinyon pero mas pinipiling sumunod sa karamihan. Mas lalo nitong ipinapakita ang kapaligiran kung saan naging delikado na ang hindi pagsang-ayon.
Umaasa akong igagalang ang lahat ng napagkasunduan namin sa Anchorage at pagkatapos ay gugustuhin niyang tawagan si Putin para muling pag-usapan ang lahat. Kay Putin ang huling salita. Para sa amin, ang huling salita ay tungkol sa bisa ng lahat ng kasunduang ito sa Istanbul. Umaasa talaga ako na ganon. Ang bansang ito ay nasa digmaan. Dapat nating malaman at intindihin na digmaan ito. Dapat tayong magpasensya, umunawa, at sikaping magtiwala sa mga awtoridad. Pwede bang punahin ng gobyerno kahit may digmaan? Hindi ko nga alam kung paano sasagutin ang tanong na yan. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, ang pagbati ko sa gobyerno sa prinsipyo ay parang mali, siguro. Hindi mo kailangang sumigaw, ipahayag mo lang. Siguro may sarili kang opinyon, pero sa tingin ko mas mabuting makinig siguro sa karamihan. Pwede ka naman magtanong kung saan kinakailangan. Siguro mas mabuti na itago mo na lang ang opinyon mo para sa sarili mo. Ang katahimikan ng hadlang sa Kremlin na itama ang mga pagkakamaling sinasabi ni Putin na tinutuligsa niya noong 1,999. Ang ekonomiya ay naglabas ng mga numerong lalong nagpapabigat sa pahayag na yon. Inamin na ng gobyerno na ang kakulangan sa budget para sa 2026 ay malalampasan ng inaasahan ng mahigit 1 trilyong rublo. Sa unang semestre, umabot sa 5.73 trilyong rublo ang kakulangan, halos 1.7 beses na mas mataas kaysa sa resulta ng kaparehong panahon nung nakaraang taon. Bumaba ang inaasahang paglago sa 0.4% lamang. Naitala ng Bangko Sentral ng Rusya ang isa pang matinding dagok. Bumaba ang Business Climate Indicator sa 3.6 noong Hulyo, ang pinakamababang antas mula noong 2022. Sinabi ng Kremlin na hindi kritikal ang mga problema, pero lumabas ito kasabay ng datos na nagpapakita ng paghina, pagtaas ng inflasyon at banta ng stagnasyon. Kontrolado ni Putin ang opisyal na mensahe. Ang hindi niya kontrolado ay ang gastos ng digmaan sa loob ng isang ekonomiyang lalong umaasa sa Estado. Pinalakas ng Ukraina ang presyur na ito nang tamaan nila ang mga barkong Luis Iserde at Banda sa Dagat Itim. Sabi ng serbisyo ng seguridad ng Ukraina, kasamang hukbong dagat sa operasyon at gumamit sila ng mga drone sa dagat. Ginagamit ang mga barkong ito bilang bahagi ng lihim na flotang nagdadala ng langis ng Rusya at umiiwas sa mga sanksyon. Ang barkong Luis Perjo ay sinasabing nagdala ng humigit kumulang 3 milyong tonelada ng langis mula Ural noong 2026 at paulit-ulit na pinapatay ang identification system nito. Tinangka ng eroplanong Ruso na hadlangan ng mga drone, ngunit naabot pa rin ang mga target. Bawat barkong tinamaan ay nagpapamahal sa operasyon at nagbabanta sa mahalagang pinagkukunan ng pera ng Moscow. Sa harapan ng Hulyapol, ipinakita ng ika-33 Regimento ng Paglusob ang isa pang pagbabago. Gumamit sila ng mga robot sa lupa na may Browning M2 machine gun at mga drone na pang-atake laban sa unit ng Ruso. Ang ideya ay ilagay ang mga makina sa mga lugar na mataas ang panganib at iligtas ang mga sundalo. Ang Rusya ay tumaya sa dami, artilyeriya at pag-ubos. Tumugon ng Ukranya gamit ang mas maliliit at konektadong mga sistema na kayang magbantay, umatake at magdala ng kagamitan. Umabot din ang presyon sa enerhiya. Ang Argent LNG at ang kumpanya ng Estado ng Ukraine na Naftogaz ay lumagda noong ika-15 ng Hulyo 2026 ng isang memorandum upang pag-aralan ang pangmatagalang supply ng likidong natural na gas mula sa Estados Unidos. Kasama sa proyekto ang planadong terminal sa Port Fourchon sa Louisiana na may inaasahang kapasidad na 25 milyong tonelada kada taon. Pwedeng dumaan ang gas sa mga terminal sa Europa at network ng Ukraine para mapagsilbihan ng Ukraine at ibang bansa sa reyon. Bagamat nasa pagpaplano pa lang, pinatitibay ng kasunduan ng ugnayan at binabawasan ng kontrol ng Moscow sa supply. Matagal nang ginagamit ni Putin ang langis at gas bilang instrumento ng impluensya. Ngayon, inuugnay ng Kyiv ang seguridad sa enerhiya sa Estados Unidos at sa mga pamilihang Europeo, habang inaatake ang mga refinery at barkong Ruso na nadudulot ng problema sa Russia. Hindi lang ito simpleng kalakalan. Ang pangmatagalang kontrata ay umaagaw ng kliyente sa mga supplier ng Russia, bumababa ang kita ng Kremlin at pinipipilan gamitin ang taglamig sa pampulitikang pananakot. Tinanggap ni Zelensky si Keir Starmer sa Kiev at dumalo sa parangal para sa mga mandirigmang Ukrainian na namatay sa pagtatanggol sa bansa.
Muling kinumpirma ng punong ministro ng Britanya ang suporta at inihayag ang bagong pondo para sa mga Gripen fighter jet. Ipinakita ng pagbisita na hindi naputol ng kaguluhang pampulitika ang ugnayan sa Londres. Habang sinusubukang ibenta ni Putin ang ideya na pababayaan ng Ukraine, patuloy namang pinananatili ng Kyiv ang mga kaalyado nito sa kabisera, bumubuo ng depensa at pinalalawak ang ugnayan sa enerhiya kasama ang Estados Unidos. Diyan lumalabas ang Putin ng 1,900 bilang pinakamatinding saksi laban sa Putin ng 2026. Sinabi niya noon na ang problema ng Russia ay galing mismo sa loob. Ngayon, lumalala ang kakulangan dahil sa digmaang pinili ng Kremlin. Nasira ang ugnayang internasyonal dahil sa pananakop. Dadaan ang langis sa lihim na flotang pandagat at napipilitang tanggapin ng mga tao ang kapangyarihan ng walang tutol. Tunoy ang pagsulong ng drone sa langis ng Rusya at pumapasok na rin ang mga robot sa labanan. Ang mga bagong kontrata ay nagpapababa sa pagdepende sa enerhiya at binabawasan ang kakayahan ng Kremlin na itago ang gastos. Hindi pa rin naluluma ang pahayag nung 1,900 nagkaroon lang ito ng pangalan ng may gawa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang proyekto at mag-ambag gamit ang Pixky sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Tinutulungan kami ng inyong ambag na magpatuloy.